Mga Spark, kamusta kayo? Sa ganyan mga Spark, pag-uusapan po natin ang mga tips para hindi ka maging toxic sa isang lalaki. At kung handa na kayong lahat ay magsala po tayo. At muli, be inspired! At ang unang tips para hindi ka maging toxic sa isang lalaki, itatak mo sa isip mo na lahat ng bagay ay merong hangganan. Smash po din ang unang bagay na tips ko sa inyo. Palagi nyong iisipin, palagi nyong aalahanin, tatak nyo sa isip nyo at huwag nyong kakalimutan kailanman na lahat ng bagay ay merong hangganan. Kahit pa ang pagmamahal at pasensya ng isang lalaki. Kahit pa sabihin natin ngayon kay Inspired na mahal ka ng boyfriend mo, ng asawa mo, ng mister mo. Sabihin natin tinitiis niya ang ugali mo, pinagpapasensyahan ka niya, alakala mo ay napakalakas niya pagdating sa'yo. Pero alam niyo mga Inspired, lahat ng bagay ay may limitasyon. Sana bago mahuli ang lahat ay makapag-isip-isip ka at magbago-bago ka. Aminin niyo man o hindi, yung iba sa inyo ay talagang napaka-toxic sa isang relasyon. At meron talagang ganyan dahil magkakaiba tayo ng personality, pagkatao at pakikisama sa ating kapwa. Pero mga Inspired, kung mahal mo talaga ang partner mo at ayaw mong mawala siya, ayaw mong ipagpalit niya sa iba, ayaw mong maghiwalay kayo at matapos kayo, eh ka-Inspired makiramdam ka, magbuni-muni ka, at talaga namang ka-Inspired dapat mong ma-realize yan, bago mahuli ang lahat. Diba? Nasa huli ang pagsisisi, huwag kang masyadong huwag kang masyadong mapagbataas, huwag kang masyadong matigas ang ulo mo, matuto kang makinig sa mga sinasabi namin. Para din naman sa inyo to, diba ka-Inspired? Yung iba kasi akala nila, hindi naman ako iiwan ng boyfriend ko. Hindi naman ako ipagpapalit ng asawa ko. Kahit na ganitong ugali ko. Kahit na toxic ako kasi mahal ako ng lalaki na yan. Talaga lang in love sa akin yan kasi napakaganda ko. Oo nga, maganda ka nga. Yung ugali mo ba? Yung pakisama mo ba? Kaya huwag kayong masyadong kampante. Ayusin nyo ang ugali nyo at ang pakisama nyo sa partner nyo upang tumagal kayo at maging matatag. Dahil hindi mo nalalaman kung anong tumatakbo sa utak ng lalaki. Hindi mo alam kung anong tunay niyang nararamdaman sa'yo sa sitwasyon ngayon. Baka sumusobra ka na. Talaga namang ka-Inspired, ayokong ipagpalit ka niya sa iba. Ayokong matapos kayo. Gusto kong maging maligaya ka. Gusto kong maging matibay kayo. Kaya hanggat maaga pa ka-Inspired, lagi may isipin na lahat ng bagay sa mundong ito ay may hangganan. Lahat ay may katapusan. Talaga namang pahalagahan mo kung anong pagmamahal ang pinapakita niya sa'yo. Kung pinagpapasensyahan ka niya, dapat hindi mo ito sayangin. Kung minamahal ka niya, dapat ito ay sabihin nating paalagahan mo. Huwag ka na maging toxic ka-Inspired upang isang lalaki ay mahalin ka hanggang dulo at hindi ka niya iwan. Dahil sa mga ginagawa mong yan, diyan pagbabasihan niya kung mananatili ba siya sa'yo o iiwan ka niya ka-Inspired. At ang pangalawang tips mga Inspired para hindi maging toxic sa isang lalaki, matutong pahalagahan ang mga effort ng lalaki. Yung pangalawa ka-Inspired. Baka sabihin ng iba kay Inspired, pinapahalagahan ko naman ang effort ng partner ko. Dapat talaga pahalagahan mo. Yung iba, baka yung iba madami pang kaartihan, marami pang demand, o kaya hindi mo man lang magawang magpasalamat o bumawi sa partner mo. Alam nyo, kay Inspired, katoksikan ba yun kapag hindi namin napapahalagahan ng effort ng lalaki? Oo mga Inspired. Bakit? Siyempre naman, hindi ka fair, unfair ka. Diba? At masakit yun para sa lalaki. Kapag ang isang tao ay nasasaktan mo ng hayagman o palihim sa kanyang puso, ito ay katoksikan na rin. Diba? Hindi man nagsasalita yung partner mo na nalulungkot siya dahil hindi mo siya pinapahalagahan ng mga effort niya, hindi mo siya nagsasalita, hindi mo sinasabi sa'yo na nasasaktan siya. Ganon ang lalaki, ganon kami hanggat maaari. Gusto namin itago na lang sa dibdib namin dahil ayaw namin magpakita ng kahinaan paminsan-minsan. Pero totoo, nasasaktan din yan. Lalo kapag ganyan ginagawa mo, wala kang pagpapahalaga. Ginawa niya ng lahat para sa'yo, pero hindi ka pa rin makontento. Binigay niya ng lahat para sa'yo, pero hindi ka pa rin masaya. Yung iba sa inyo, di man lang magawang magpasalamat. Di man lang magawang maglambing sa partner. Sa lahat ng hirap ng asawa, boyfriend, di man lang magawang mag-asikaso sa kanya. Ang dami pang dada, ang dami pang bunganga, ka-Inspired. Talaga naman, nasa huli ang pagkisisi. Huwag kang maging ganyan. Pahalagahan mo effort ng lalaking mahal mo sa'yo upang mas lalo pa siyang mag-effort sa'yo. At dahil doon, mas lalo kang magiging masaya at mararamdaman ang pagmamahal niya sa'yo, ka-Inspired. At ang pangatlong tips mga Inspired para hindi ka maging toxic sa partner ng mga lalaki,
magmuni-muni ka paminsan-minsan. Yun ang pangatlo ka-inspire. O ba maka-inspire, napakahalaga na paminsan-minsan pumigil ka muna sa iyong sarili. Kailangan mo muna makapag-isip-isip. Baka hindi mo na napag-iisipan ang iyong mga ginagawa at mga desisyon sa partner mo, sa inyong relasyon. Baka pabigla-bila ka na. Baka pala desisyon ka na. At talaga namang baka lagi ka nagpapadala sa emosyon mo, sa galit mo, at sa utak mo. Talaga namang ka-inspire. Magkaroon ka na tinatawag na me time at pag-iisip-isip, pagmumuni-muni. Kaya napakahalaga na kailangan talaga minsan binibigyan nyo ng space ang isa't isa upang makapag-relax, makapag-isip-isip. Hindi naman dapat palagi magkausap o magkasama, dapat nagmumuni-muni kayo ng kayo lang, di ba? Kailangan mong gawin yan. Dahil, maniwala kayo, lalaki man o babae, kailangan gawin yan. Dahil sa mundong ito, napuno ng pagbabago, sa mundong ito, napuno ng gulo, sa mundong ito, napuno ng problema, pagsubok, suliranin, ay kailangan natin ka-inspired na mag-relax at magmuni-muni. Dahil, iba, sabi ng iba, anong connection yan ka-inspired sa relasyon? Alam nyo kasi, napakahalaga na sa isang relasyon ay pinag-iisipan mo, baka kasi sumusobra ka na, baka mali-mali na yung ginagawa mo sa partner mo o sa sarili mo, baka hindi na tama o na bad trip na sa iyo yung partner mo dahil sumusobra ka na, kulang ka lang kasi sa pagmuni-muni. Tapos magsisisi ka sa huli pag iniwan ka na, pag pinagpalit ka na, pag meron na siyang iba, pag di ka na mahal, pag gusto na makipaghiwalay, doon ka lang magmumuni-muni, isasabay mo sa pag-move on mo. Huwag ganon kayo. Dapat ngayon pa lang at di pa huli ang lahat hanggat mahal ka pa niya. Pag muni-muni ka, para yung mga ginagawa mong mali ay huwag mo nang gawin. Para yung mga ginagawa mo na nakakasakit sa partner mo ay itigil mo na. Pag muni-muni ka, maiisip mo lahat yan. Pumunta ka sa isang lugar na tahimik. Minsan-minsan mamasyal ka. Kahit ikaw lang mag-isa, meron kayo dapat lugar na pinupuntahan na kung saan ligtas at makapag-isip-isip kayo. Ako, ganun ako. Pagka dami nang iniisip, daming problema, may mga lugar akong pinupuntahan at doon nag-iisip-isip ako, nagmumuni-muni, hindi lang ng content. Siyempre, pati na lalo ng unang mga desisyon ko sa buhay. Kailangan maging ganun din kayo para hindi kayo pabigla-bigla sa buhay nyo, sa mga desisyon nyo. Diba? Lalong-lalo sa pakikasama sa partner mo. Yan ang pangatlong tips ko sa inyo upang kung ano man yung mga maling ginagawa nyo ay mapag-isipan nyo at magawa nyo kung anong tama at mabuti para sa relasyon nyo, sa sarili mo at sa partner mo. Pagmuni-muni ka, kahit paminsan-minsan lang ka-inspire. At ang pang-apat na tips mga ka-inspire para hindi maging toxic sa partner ng lalakis, iwasang kontrolin ng lalaki. Yan ang pang-apat ka-inspire. Alam nyo mga ka-inspire, dahil sa sobrang pagmamahal, dahil sa pag-ibig, dahil sa sabihin nating nararamdaman mo sa partner mo ay nagiging needy ka, nagiging clingy ka, at napapasobrang iyong pag-ibig at pagmamahal. At dahil doon, ikaw ay nagiging selosa, nagiging tamang hinala, at minsan gusto mo, nagiging bossy ka na rin. Dahil mahal mo siya, at ayaw mong mapahamak siya, magkamali o maagaw ng iba. Nagiging, hindi mo napapansin, kinokontrol mo na siya. Nagiging sobrang higpit mo na, at madalas ikaw pang nasusunod sa inyong dalawa. Dan yung mga ka-inspire, akala mo okay yan, bilang babae sa isang relasyon, na ganyan ang nangyayari at ginagawa mo, yun ang akala mo. Pero sa katagalan, sa long-term result, sigurado ako hindi rin magiging maganda. Kaya yung mga inspired, nakakasawa yung ganyan, nakakasakal at nakaka-boring. Diba? Pinapakita mo na sobrang mahal mo siya, sobrang needy ka, tapos nasasakal pa siya sa'yo, parang wala siyang kalayaan, tapos napakakulit mo pa, wala siyang sa'yo, diba? Hindi niya magawa yung mga bagay na gusto niyang gawin, hindi niya magawang puntahan yung mga gusto niya puntahan, hindi niya magawang makasama yung mga ibang kaibigan niya na gusto niya makasama dahil sa'yo. Huwag ka masyadong kumontrol sa kanya dahil kapag ginawa mo yan ka-inspired, ang lalaki kakawala at kapag siya ay kumawala, baka hindi siya bumalik sa'yo, talaga naman, pati ang pag-ibig niya ay mawawala kapag wala na siyang hinahabol-habol sa'yo dahil ikaw ay masyado nang needy sa kanya. Dapat palagi ka pa rin niyang hinahabol. Dapat ka-inspired, huwag kang maging baliw sa pag-ibig para hindi mo siya kontrolin, para ikaw ay may peace of mind, para ikaw ay ma-relax pa rin dahil sa sobrang pagmamahal, pati ikaw di ka na makapag-relax di mo na magawang mag-focus, lagi na lang siyang nasa utak mo. Wag ganyan, para hindi bumaba ang halaga mo sa partner mo, para di siya magsawa sa'yo. Kaya sa mga tips sa inyo upang hindi ka maging toxic sa isang relasyon, wag mo siyang kontrolin, ang partner mo, ang asawa mo, ang boyfriend mo. Matuto kang magtiwala at talaga namang ka-inspired magmahal ng sapat.
sa kanya. At ang pang-limang tips mga ka-Spark para hindi maging toxic sa partner mo lalaki, matuto kang makinig at sumunod sa partner mong lalaki. Ito pala mga ka-Spark, sa pinakamahalaga. Bilang isang babae, dapat ang isang babae submissive at marunong makinig at sumunod sa partner ng lalaki. Diba ka-Spark, alam ko na dapat give and take, bigayan, dapat sumusunod din sa iyo at nakikinig din yung lalaki sa iyo. Diba? Pero ang problema sa iba, masyadong matitigas din ang ulo. Yung ibang babae, ganun din. Diba? Pag babae, dapat kayo yung mas lalong nakikinig at sumusunod sa partner nyo. Kahit ang Biblia, kahit ang banal na kasulatan, yan ang sinasabi, na dapat ang babae ay magpasakop sa lalaki. O may kukontra ba dyan? Parang kinukontra nyo ang salita ng Panginoong Diyos kapag kumontra kayo dyan. Baka sabihin ng iba, yung partner ko, yung boyfriend ko, yung asawa ko, ay matigas talaga ang ulo. At walang sabihin nating ambisyon sa buhay, tamad, at puro bisyo. Mauunawaan ko kayo pagka nahihirapan kayong pakinggan at sundin siya. Dahil ganoon ang ginagawa niya. Pero hindi pa rin tama na laging ganyan ang mindset mo na hindi ka susunod porque ganyan ang ginagawa niya. Matuto ka pa rin magpakababae sa partner mo. At may iba namang solusyon para sa problemang ganyan. Di ba? May spark sa mga tips sa inyo dahil pag, lalo na pag ginalaki, okay naman. Ang problema, pag nakita nyo na sunod-sunuran sa inyo yung lalaki, pag nakita nyo na masyadong malambot sa inyo yung lalaki, pag nakita nyo na yung lalaki ay in love sa inyo, ay nagiging ganyan ka na, di ka na marunong makinig at sumunod, gusto mo ikaw lagi ang boss, huwag kang maging ganyan, ka-inspire. Baka dumating ang araw na magising yan sa katotohanan at iwang kanya. Gusto mo ba yun? Di ba? Matuto kang sumunod din sa lalaki. Babae ka. Di ba? Yung iba dyan, may iba pa dyan, nag-comment kayong spark. Di porket babae, naunawaan kong karapatan nyo. Pero unawain nyo rin tinutukoy ko. Ang babae ay babae. Dapat kang sumunod sa partner mo, sa ama ng mga anak mo, sa haligi ng tahanan, sa leader ng relasyon. Ka-inspired, matuto ka sa bagay na yan. At lagi mong balansehin ang puso't isip mo. At bagay na tips ko sa inyo upang hindi ka maging toxic sa partner mo. Magkaroon ka ng masayang relasyon at magbigayan kayo mga ka-inspire. At ang pangalang tips mga ka-inspire para hindi ka maging toxic sa partner mo lakis, humingi palagi ng tulong sa Diyos Ama. Yes, Max pa dyan ang pang-anim. Alam nyo mga ka-inspire, kapag feeling mo, sumusobra ka na sa partner mo, palagi kang manalangin o mag-pray sa taas, sa kataas-taas ng Diyos, di ba? Upang siya ang laging magbigay sa iyo ng kapanatagan ng damdamin at isipan. Para hindi ka laging galit. Para napapanatag yung utak mo. Para bigyan ka niya ng kapahingahan. Para hindi ka laging naghihinala, hindi ka laging nagsiselos, hindi ka laging toxic. Siya ang magbibigay sa iyo ng sapat na kaalaman upang gawin ang mga bagay na yan. Ang Panginoong Diyos ang siya magbibigay sa iyo ng mabuting puso at mahinahon na pangangatawan. Talaga naman kayo inspired. Palagi kayong lumapit sa Diyos upang kayo ay hindi maging toxic sa asawa nyo o kaya naman sa boyfriend nyo. Dahil tayo ay tao lang. Lahat tayo nagkakamali. Walang perpekto. Mabubuti tayo, pero nagkakamali pa rin tayo. Ganyan talaga ka-inspired lalo sa panahon ngayon. Diba? Pag ganyan, tulad yan, nagiging toxic ka, humingi ka ng tulong sa Diyos na sana tulungan ka niya na maging mahinahon. Tulungan ka niya na makisamang mabuti sa boyfriend mo para tulungan ka ng Panginoon. Dahil kapag ang Diyos ang tumulong sa inyo, sigurado ko, magkakaroon kayo ng magandang solusyon at resulta at magiging masaya ang inyong relasyon. Dahil walang imposible sa Panginoong Diyos. At siya ay makatarungan at maawain sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Ka-inspire. So Max po dyan po, maraming salamat po mga ka-inspire sa pagtapos po ng vlog na ito. So huwag pong kalimutan na mag-like, comment, at share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. At sa mga hindi po nakasubscribe, ay pasubscribe na po mga ka-inspire at click na rin po ang notification bell upang maging update kayo pag may bago akong upload. Maraming salamat mga ka-inspire, mag-ingat kayong lahat. Sa mga gustong magpa-coaching o magpa-advise po kami lang po sa aking Facebook, ayun po yung FB Code profile picture at pakichat lang po ako o mismo magre-reply at kakausap sa inyo. Maraming salamat mga ka-inspire, mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!